Kristo'y nabuhay, nanahig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo magpuri at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga biyayang ipinagkakaloob niya sa atin at sa katahimikan ng ating puso. Idulog natin sa Kanya ang ating pong mga kahilingan, lalo tigit ang kagalingan sa ating mga karamdaman sa pamamagitan na rin ng mga panalangin ni Santo Padre Pio. Upang tayo ay maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagbibigay mo sa amin ng bagong pagsilang sa binyag, pinagkakalooban o pinagkalooban mo kami ng buhay mong walang wakas. Kami pinatawad at binuhay para makapiling mo kailanman ay pasapitin mo sa kaganapan na iyong kadakilaan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra, at may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudeya at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya't hinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinadalaw, ay pinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem. At iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia sapagkat sinasansala nila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asya. Pagdating sa hangganan ng Misea, ibig sana nilang pumasok sa Bitenya, subalit
hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila ng Miseya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia, nakatayo at namamanik sa kaniya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan niyo kami. Pagkatapos ng pangitain ito, gumaya kami agad sapagkat natanto namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanya-kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan upang kay Kristo minsan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyong. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang aliping higit kaysa kaniyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigid din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po dito sa ating National Shrine of Santo Padre Pio. At nawa sa inyong pagdalaw ay ipagkaloob ng Diyos sa pamagitan niya ang inyo pong mga kahilingan, lalo tigit ang mga may kahilingan para gumaling sa kanilang mga karamdaman at iba't iba pang mga intensyon, hindi lamang para sa inyong sarili, kundi para rin sa inyong mga mahal sa buhay. Kung kilala po ninyo si Santa Teresa ng Avila, isa po siyang mystic nun. Ayon sa kwento, nagkaroon siya ng pakikipag-usap
nakipag-usap siya sa ating Panginoong Kristo dahil nakaranas siya ng maraming pagtitiis. At sa kanyang pagkipag-usap kay Jesus, tinatanong niya marahil kung bakit nararanasan niya ang mga pagtitiis na ito sa kanyang buhay. Ang sagot, di umano ng ating Panginoong Kristo sa kanyang panalangin ay, "This is how I treat my friends." At sumagot ang madreng ito na si Santa Teresa ng Avila. Sabi niya, "It's no wonder that you have so few friends. Kaya naman pala kakaunti lamang ang iyong mga kaibigan dahil binibigyan mo ng maraming paghihirap at pagtitiis sa buhay." Mga minamahal na kapatid, Jesus did not promise an easy life. Hindi niya ipinangako sa kanyang mga alagad, sa ating lahat, na magkakaroon tayo ng isang buhay na maginhawa o komportable. Sa katunayan, sinabi niya sa kanyang mga pangangaral, "Take up your cross, deny yourselves, and follow me." Marami tayong mga bighati, mga krus sa ating buhay na hindi dapat natin isinasa isang tabi, hindi natin tinatalikuran, kundi niyayakap ng buong-buong maluwag sa ating puso bilang pakikibahagi natin sa paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ang kaniyang sinabi sa kanyang mga alagad nang siya'y magpapaalam na walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Hindi lamang ito tumutukoy sa karunungan, sapagkat maraming beses na nagbabasa ang mga guro, tagapagturo, bago ituro sa kanyang mga estudyante, o ang mga nasa mataas na posisyon marahil ay marami ng karanasan kaysa sa kanyang nasasakupan. Subalit ang ipinahiwatig na ating Panginoon Kristo ay tungkol sa paghihirap, kung paanong naghirap siya sa krus, gayon din naman ang kanyang mga alagad. Kung nais nilang sumunod kay Jesus, kailangan din nilang batahin ang mga paghihirap, at totoo yan sa kasaysayan ng unang mga Kristiyano. Inusig sila dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Subalit ito'y tinanggap ng mga apostol alang-alang sa kanilang paninindigan sa pananampalataya nila kay Jesus. Mga minamahal na kapatid, sa ating timpong buhay, marami tayong paghihirap at maaaring naitatanong natin palagi sa Diyos, bakit kaya ako nagdurusa ng ganito? Kailan kayang matatapos sa mga problemang ito? Mga minamahal na kapatid, perhaps our problems are graces of God in disguise. Marahil ito'y mga biyaya ng Diyos na natatago sa pamamaraan ng mga paghihirap sa ating pong buhay. Marahil sasang-ayon kayo kapag sinabi ko na mas mabuti na magkaroon ng maraming paghihirap, subalit malapit naman tayo sa Diyos, sapagkat marunong tayong dumulog at lumapit sa Kanya. Naaalaala natin Siya, sapagkat dama natin ang Kanyang paggabay sa ating buhay sa gitna ng paghihirap sa buhay na ito. Kaysa sa magkaroon ng isang tao na maginhawang buhay, masarap na buhay, subalit malayo naman sa Diyos, sapagkat nakalimutan na ang Diyos sa gitna ng kasiyahan sa buhay. Hindi na magawang tumawag sa Kanya, nakalimutang magdasal o sumimba, lalo tigit kung linggo, sapagkat ang tingin sa sarili ay self-sufficient
lahat ay kaya niyang gawin, lahat ay maayos na nangyayari sa kanyang buhay. Mga minamahal na kapatid, yakapin natin ang mga bagay na ito. Si Santo Padre Pio ay marami ring paghihirap sa kanyang buhay. Bata pa lamang siya, marami na siyang sakit. Mahina ang kanyang katawan. Subalit, ayon sa kwento ng kanyang buhay, kailanman ay hindi siya nagreklamo sa Diyos. Mayroon ding pagkakataon sa kanyang buhay, pagkapari, na siya'y inusig sa kaniyang mga itinuturo dahil sa nangyayari sa kanyang sarili. Aking tinutukoy ang kaniyang stigmata. Hindi siya pinaniwalaan noong una. Pinagbawalan din siyang magbisa sa mga public places at hindi rin siya pinayagan na magpakumpisal sa mga tao. Subalit dumating ang pagkakataon na na-realize ng lahat ng simbahan na totoo ang kaniyang sinabi. And speaking of his stigmata, he bore this suffering for 50 long years. Isipin po natin, mga minamahal na kapatid, yung mga sugat sa kaniyang katawan, katulad ng mga sugat ng ating Panginoong Kristo, ay tumagal at tiniis niya ng 50 taon. Marahil tayo po, saglit lamang, ilang araw lamang, marami ng reklamo sa ating mga kasama at kung minsan ay sa Diyos din. 50 years. Subalit tinanggap ito ni Santo Padre Pio bilang pakikiisa sa paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo. Bagamat may paghihirap, mga minamahal na kapatid, kailangan din naman nating ituon ang ating pansin sa makalangit na gantimpala. Mayroong reward ang mga bagay na ito. Kung hindi man dito sa lupa, ay doon sa kalangitan. So, let us focus our attention on God's eternal reward. Mayroong gantimpala sa bawat paghihirap. Kahit man dito sa lupang ibabaw, tingnan po natin, kapag sanay tayo sa mga bagay na ito sa ating pong buhay, ay nalalampasan natin kahit ang mga mabibigat pang pagsubok na dumaan pa sa ating buhay, sapagkat ang ating inner resolve ay matatag at kaya nating kumapit sa ating Panginoong Diyos. Gayun din naman, marami ring pagkakataon na ipinangako ng ating Panginoong Kristo na hindi niya iiwan ang kanyang mga alagad. Ang mga tinutuligsa, ang mga naghihirap, sasamahan ni Kristo. Alalayan niya. God will comfort us in all our afflictions, in all our troubles in life. Kaya anumang nararanasan nating paghihirap sa buhay na ito, mga minamahal na kapatid, huwag nating sukuan. At palagi nating alalahanin ang motto ng ating Santo Patron, Santo Padre Pio, magdasal, umasa, huwag mag-alala. Pray, hope, and don't worry. Kasama natin si Kristo sa buhay na ito. Amen. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lupa'y nayani, ito rin ay tumahimik, na ang
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iagyan kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sa pagsasama. Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo na may paggalang. Mga minamahal na kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mainaanyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ating sungit, ating dinggin, ating ipagmalaki. At ang Jesus ay ating Diyos, ang tunay na kaligtasan. Magalak sapagkat siya'y nabuhay, tinubos ang sanlibutan. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na, sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki. Natanggapin biyaya ng Diyos, pangako niyang kaligtasan. Magalak sa pagkabuhay ni Jesus na kanyang anak. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na, sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na, sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama.
sa Kanya'y dumudulog. Si Jesus lamang ang tangi naming handog para sa kapayapaan ng buong sanlibutan. Tanggapin mo't gawin, tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ng kalakasan. Purihin ka, Diyos, amang lumikha ng lahat. Ikaw ang aming pag-asa at liwanag. Sambahin ka, Diyos, amang mapagmahal. Sa iyo kaming lahat ay magdiriwang. Tanggapin mo't gawin, tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ng kalakasan. Iman karapat-dapat kaming manlalakbay. Tanggapin mo ang aming payak na alay. Sa panalangin ng aming Reyna at Ina, dalhin kami kay Jesus ng aming buhay. Tanggapin mo't gawin, tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ang isasagawang second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari na Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin para sa pagkakamit ang indulhensya pinaria ngayon taon na hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw, nabuhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis mula sa puno na olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, sa darating na May 25 ay pagdiriwang natin ang kaarawan ni Santo Padre Pio. May 3 araw tayong paghahandang healing mass and liturgy mula noong May 22 hanggang 24 sa 5 ng hapon. Ang misa ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan at healing liturgy ay sa ganap na 9 na umaga sa May 25. Kayo pong lahat ay naanyayahang magpamisa at mag-alay ng kandila. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating pamisahan. Ang susunod ng pamisa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po. At mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwanan panalangin sa loob at labas ng simbahan. Closing na tayo.
closing prayer. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. At iunutahin ang buhay na banal ng sampari kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa kanyang nastigmata. 50 taon nang dinala. Alintana ang sakit at paghirap, buhay nila sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa pagpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba ay lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaaya-aya ang buhay namin sa Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang Panginoong Kristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit ay nagutos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit, makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob, kami mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin na iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Sa pamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santong Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Mga rosaryo, imahen, dasalan, mga bulaklak na rosas na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo na iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. hubayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Maraming salamat sa bawat tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo. Matutong umibig tulad ni Kristo. Matutong umibig. Doon po sa yung reconciliation po. Apo. Dali lang po, Mama.